Grabe talaga mga kaibigan, no? Wala na pong tatalo sa ating Pangulo. Ayan, so talaga namang masasabi nating ito na po, no, ang pinakamalaking mandarambong. Ayan, so pwede nating sabihin na hari ng pandarambong itong si Pangulong Marcos Jr. Ayan, so ito po, no, ayon kay Congressman Leandro Lebiste, DPWH itinatago ang insertions na 722 billion for 2025 at 497 billion for 2026 budget. Grabe, 497 billion plus 722 billion noong 2025. That's roughly 1.1 trillion pesos. Grabe, no? So nanawagan ngayon si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebeste nitong Huwebes lamang, no, sa Department of Public Works and Highways. Ayan, so sa DPWH pa rin mga kaibigan, na ilabas ang database ng mga proponent, no? Proponent mga kaibigan, ito po yung mga nagbabalangkas ng mga proyekto. Sila po yung proponent ng proyekto na yon. And therefore, dahil sila yung proponent ng proyekto na yon, sila po yung naglalagay ng pondo doon sa proyekto na yon. Halimbawa, nais kong i-research o pag-aralan ang isang tulay somewhere in this area. So dahil gusto kong maging maayos, maganda itong tulay na ito, ako ngayon yung magiging proponent. Ako ngayon yung maghahanap, no, ng pondo para dito. Tapos syempre dahil ako yung bahala sa pondo, ako rin po yung bahalang mamili doon sa magiging contractor ng proyekto na yon, proponent. Okay? Nailabas yung database ng mga proponent sa National Expenditure Program. So halimbawa, may proyekto na nakaloob po, no, nakapaloob sa Net Expenditure Program. Sino ngayon yung magpopondo doon? Saan ngayon kukunin yon? Sino yung magiging sponsor ng proyekto na yon? So, para mapatunayan yung kanilang pangako na magiging transparent at reforma, kaya hinihingi po ni Congressman Lebiste yung listahan, no, yung database ng mga proponent. May database ang DPWH ng mga proponent sa NEP na dapat nilang ilabas kung tunay silang pabor sa transparency. Dagdag pa po ni Congressman Lebiste. Mayroon kasing 721.83 billion na insertions para sa 2025 at 496.97 billion na insertions para sa 2026. At hindi ko kayang hayaan na magpanggap ang DPWH na sila ay para sa transparency nang hindi ko ito babanggitin. Sa susunod na press con ng DPWH, maaari nilang aminin na meron silang itinatago at kargado ang NEP ng insertions hanggang ngayon. Dagdag po ni Congressman Lebeste. Ayon pa rin, no, kay Congressman, maaaring nag-aatubili ang DPWH na ilabas ang kumpletong datos kasama rito ang mga proyektong iminungkahi hindi lamang ng mga kongresista at senador, kundi pati ng mga kasalukuyang kalihim ng gabinete, undersecretaries at iba pa. In fairness to the legislature, hindi lang po congressman at senador ang may insertion. Grabe talaga itong pamumuno ni Marcos Jr. Wala nga ba talaga siyang kaalam-alam, no? Wala nga ba siyang kaalam-alam? Mamaya sasabihin natin, mga kaibigan, sapagkat meron isang mainit na balita na di umano ay sinuhulan ni Pangulong Marcos Jr. ng 1 billion pesos
itong si dating Department of Labor Secretary, no? Si Silvestre Bello III. Ayan. So, pinangakuan daw siya ni BBM na kalabanin sa pagka-kongresista itong si Isidro Ungab. Kapalit po yung 1 billion pesos. Grabe, no? So, kaya obviously, ang nakikita natin mga kaibigan, kaya pumapabor ang marami sa administrasyong ito kahit alam nilang maling-mali ang ginagawa ni Marcos Jr. ay dahil hindi po libo ang bayaran, no? Hindi po libo, hindi po milyon ang bayaran. Sapagkat kung ganito nga naman kalaki yung nakukuha nila sa pondo, kung ganito ba naman kalaki, no, bilyon-bilyon yung nawawalang pondo sa bayan at nagagamit nila ngayon para protektahan ng kanilang sarili, obviously, maraming kakampi dahil maraming mukhang pera na kayang ipagbili yung kanilang dangal at integridad. Kaya nilang ipagbili yung kanilang paniniwala, no? Yung kanilang pagsuporta kahit tabingi. Ay talaga naman, kung bilyon ba naman ang bayad sa'yo. Kaya, Auntie Claire, baka gusto mong umamin, no? Kasi hindi mo gagamitin, hindi mo sasabihin yung mga ganyang pagiging butangera mo, hindi ka ganyang kalakas ang loob kung hindi bilyon ang tinapal sa'yo. Baka, meron kang bilyones, no? Baka nga. Kasi, obviously, mali na yung pinagtatanggol mo, pero sige ka pa rin. Oh, gaya nga po yung pagiging butangera mo doon, kausap mo si Professor Malutikia. Oh, 'di ba? So, masasabing puno ng insertions ang NEP ng DPWH dahil makikita sa kanilang internal files na ang mga proyektong sinasabing galing sa mga planning engineers ng DPWH ay talagang iminungkahi ng mga politiko o kontratista. Halos kapareho ito ng BICAM insertions ngunit nakatago, paliwanag ni Libiste. Ipinahayag ni Libiste ang kanyang mga pangamba matapos siyang makipagpulong sa Independent Commission for Infrastructure noong nakaraang linggo, November 18, upang talakayin ang mga file na nakuha niya mula sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na nagdedetalye ng listahan ng mga proponent sa NEP. Ayon kay Libiste, sinabi sa kanya ng ICI na hindi ibinigay ng DPWH ang mga file na ito o anumang listahan ng mga proponent at ang opisina ni Cabral ay cordoned off. Noong una nila itong pagbisita noong Setyembre 2025. Nakipagpulong din si Libiste sa Field Investigation Office ng Ombudsman noong 26 of November. Sa kanilang kahilingan bilang bahagi ng kanilang fact-finding investigation on the allegations that Construction Workers Solidarity or CWS Party List Representative Tirso Edwin L. Garjola and his construction companies have secured billions of government contracts during his incumbency and received kickbacks or commission therefrom from 2022 to 2025. Nagpasalamat si Libiste sa Ombudsman at ICI sa pagtugon sa panawagan para imbestigahan si Congressman Guardiola. Ngunit binanggit din niya na hindi pa natatanggap ng Ombudsman ang mga file ng DPWH na naglilista ng mga project proponent. Ipinagpapasalamat ko ang sipag ng mga team sa ICI at Ombudsman. Ngunit nag-aalala ako na maaaring hindi matuklasan ng mga investigasyon ang buong katiwalian sa budget kung hindi bibigyan ng DPWH ng malayang akses ang kanilang mga file. Patuloy ding hinihingi ni Libiste sa DPWH ang listahan ng mga non-allocable o leadership fund projects sa 2026 budget na hanggang sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng DPWH. May allocable budget ang DPWH na 401.35 billion para sa 254 na congressional districts na maaaring amyendahan ng district congressmen.
Ang natitira ay tinatawag na non-allocable or outside allocable at kabilang dito ang leadership fund at iba pang pag-park ng pondo. Sa 2025 NEP ng DPWH, ito ay humigit kumulang 320 bilyon at sa 2026 ay humigit kumulang 95 bilyon. Ang buong pagsisiwalat ng DPWH ngayon kung saan inilaan ang pondo, ito ay makakatulong upang mapatunayan na hindi na ibinebenta ng DPWH ang mga budget sa mga kontraktor ngayon. So, yan po mga kaibigan, ang mga pahayag ni Congressman Leandro Leviste. So, sa laki ng halagang yan mga kaibigan, lahat po no, ng halaga ng pera na nanakaw, na gamit sa mga flood control projects na ito, sa mga ghost projects na ito, ay kinonsinti ni Pangulong Marcos Jr. Kinonsinti dahil pinirmahan po niya ang General Appropriations Bill. Hindi po magiging batas, hindi po magiging legal ang pagkuha o paglalabas ng pondo kung wala pong pirma ang General Appropriations Act. Tandaan po natin, lahat po ng cheque, kahit ako, kapag hindi ko pinirmahan ang cheque, hindi ito mawawala sa aking bangko. Subalit, kapag ang cheque ay mayroong pirma, mayroong petsa, mayroong pangalan na nakalagay doon sa cheque, pay to the order of, kahit wala pong laman ito, maaaring lagyan ng kahit magkano. Basta't may pirma, ito po ay legal at wala pong magiging problema. At ganyan po ang budget. Kung walang pirma ang Pangulo sa General Appropriations Act, hindi maaaring gamitin ang pondo. Hindi maaaring maglabas ang Department of Budget and Management ng pera. Sa makatuwid, kung ano po ang mga insertions, kung magkano po ang mga insertions na inilagay sa budget, ito po ay naging legal dahil kinonsinti at pinirmahan ni Marcos Jr. Basic lamang po yan. So whether you are anti-Duterte, you are Dilawan or Pinklawan, alam mo yan. Alam nyo yan. So, yun lang and good morning.